Patuloy ang mga paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan, ang patakarang mapanupil ng kasalukuyang gobyernong Aquino. Kung noon po sa ilalim ni Gloria Macapagal Arroyo ay mayroong Oplan Bantay Laya na nagdulot ng libo-libong kaso na mga paglabag sa karapatang pantao na hanggang sa ngayon din ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. Ngayon po, sa ilalim ni Noynoy Aquino ay mayroong tinatawag na Oplan Bayanihan. Pero walang pinagkaiba sa Oplan Bantay Laya. Patuloy na nag-aasik ng takot sa mga sibilyan. At ang pinakamalaki po ngayon, hindi man nababalita araw-araw sa pambansang media, pero sa ngayon, laganap po ang militarisasyon, ang malakihang deployment ng mga sundalo ng AFP sa malawak na kanayunan sa maraming komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon po, sa loob ng 2 taon na pagkakaluklok ni Pangulong Aquino, mayroon ng 67 na biktima ng extrajudicial killings. Meron na rin pong 9 na biktima ng sapilitang pagkawala o yung mga tinatawag natin mga desaparecidos. Nagbagong bihis lamang ang patakarang mapanupil mula ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ni Noynoy Aquino. Kaya po, wala po tayong ibang panawagan ngayon na dinirinig ng Kongreso ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, kundi ibasura ang Oplan Bayanihan at ibigay ang hustisya sa lahat ng mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao, hindi lamang sa ilalim ni Gloria Macapagal Arroyo, kundi hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ni Pangulong Noynoy Aquino. Oplan Bayanihan! Ibasura! Ibasura! Oplan Bayanihan! Oplan Bayanihan! Ibasura!